Walang ibang hangad ang mga magulang kundi mapabuti ang kalagayan ng mga anak. Kaya naman gagawin nila ang lahat ng paraan upang maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Pero paano kung hanggang pangako lamang pala ang kanilang naibigay? Lumaking hindi nasilayan ni Cyrus ang kanyang ama dahil bata pa lamang ito noon. Nagtatrabaho bilang delivery rider ang kanyang ama. Subalit dumating ang pangyayari na hindi nila inaasahan. Bumangga ang minamaniyong sasakyan ng motorsiklo dahil iniwasan nito ang isang taong biglang tumawid. Kaya naman nawalan siya ng balanse at tumama ito sa isang malaking poste. Kaya naman noong nalaman ito ni Patricia, halos nahimatay ito. Ang asawa lang kasi nito ang bumubuhay sa mag-ina at ngayon ganito pa ang nangyari. Hindi malaman ni Patricia kung ano ang gagawin, lalo na sa pagpapalaki nito kay Cyrus. Wala siyang ibang kamag-anak kaya naman sariling pagsisikap ang gagawin nitong si Patricia para sa anak. Isang umaga noon, nag-apply ng trabaho itong si Patricia, ngunit ang trabahong ito ay sa labas ng bansa bilang isang domestic helper. Wala na siyang magagawa kundi patulan na lamang ang trabahong ito kahit malayo man sa kanyang anak. Kaya naman, nakiusap ito sa kanyang kapitbahay na si Maribel na alagaan ito ang kanyang nag-iisang anak. Wala na kasi itong ibang mapagbilinan pa. Pumayag naman ang ginang dahil nangako itong si Patricia na sa oras na nakapagtrabaho na ito ay magpapadala ng pera sa ginang. Matapos ng training at ilang buwan na paghihintay ay tuloy na nga itong si Patricia. Bagamat masakit man sa kanyang isipan ng kanyang anak ay mawalay sa kanya, pero wala siyang ibang magagawa tungkol dito. Maribel, pasensya ka na talaga. Ikaw lang ang mapagkatiwalaan ko para sa aking anak. Pero huwag ka mag-alala, kapag nakasahod na ako, magpapadala ako agad sa'yo. Pakiusap, alagaan mo ang anak ko, Maribel. Oo naman, Patricia. Sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo lang ding mga kapitbahay. Cyrus, anak, dumito ka muna sa bahay ng tita Maribel mo. Magtatrabaho lang si mama para may mabaon ka sa eskwela. Nandito naman si Melton na magiging kalaro mo. Mama, basta bumalik kayo agad tapos bilang ako ng pagkain. Oo naman anak, babalik ako at pagbalik ko, mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. I love you anak. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang nagkahiwalay, mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang anak. Matapos ng araw na iyon, ay umalis na nga itong si Patricia kasama ng iba pang mga namasukan sa ibang bansa. Labis ang pag-iyak ng ina, samantalang walang kamuang-muang naman ang bata sa kanyang magiging kapalaran habang wala pa sa kanyang tabi ang ina nito. Oh, Cyrus, maglaro mo na kayo ni Melton sa may sala at may gagawin lang ako. 10 taong gulang na itong si Cyrus noong iniwan ito ng kanyang ina. Pero sa ganong edad, hindi pa rin niya kaya ang kanyang sarili na mabuhay na mag-isa. Lumipas ang mga araw at linggo ay naging maganda ang pagtutungo ng pamilya kay Cyrus. Ngunit kalaunan ay biglang nagsuplada itong si Maribel sa bata. Lagi niya itong pinagalitan kahit wala namang kasalanan. Lagi kasing nagsumbong itong si Melton sa kanyang ina. Inaaway siya nito pero kabaliktaran pala ang lahat. Tita, Maribel, hindi naman po ako ang nag-aaway, si Melton po ang nanguna sa akin. At talagang ginawa mo pang sinungaling si Melton, Cyrus? Oh, ano naman yan? Maingay dyan, Maribel. Pwede ba? Galing sa trabaho ang inyo dito ah. Tay, ito kasi si Cyrus tay. Lagi nangaway sa akin. Lalo na sa school, lagi niya akong pinapahiya sa klase ko dahil basta medyo matalino siya. Yan ang ba sinasabi ko sa inyo Maribel. Dapat kasi, hindi mo tinanggap yung batang niyan dito. Ikaw talaga. Dagdag pa sa pasanin doon sa bahay natin Arnel, magpapadala naman ito sa Patricia kapag nakasahod na ito. Kailan pa? Maribel, halos araw-araw tayo gumagastos dito dahil sa batang yan. Kung magpadala siya ng pera, isa na naman malaki para naman makabawi siya sa atin dito. Oh, Arnel, akin ang sahod mo. Marami pa tayong bayarin bukas. At saka, bibili pa tayo ng bigas. Ito wala kasi ang bus namin ngayon. Kaya nagka-shell balance muna ako.
3K? Paano natin mapagkasya to sa loob ng isang kinsena, Arnel? Nung nakaraang sahod mo, ganun din ang sinasabi mo. Maribel, wala nga eh. Mabuti nga at may pera tayo ngayon na magamit natin kaysa naman nga tayo. Ang mabuti pa, i-follow up mo yung Patricia na yan kung kailan siya mabadala ng pera. Yun ang gusto kong malaman. Nakichat itong si Patricia sa kanyang kasamahan. Sa susunod na linggo pa daw ang kanilang sweldo. Tiis-tiis muna tayo, Arnel. O siya, tara na, kumain na tayo. Nagluto na ako ng adobo para sa ating tatlo. Habang naghanda itong si Maribel ay lumapit naman itong si Cyrus na tumulong sa paghahanda. Arnel, Melton, tara na. Naghanda na ang pagkain. Nakaupo na silang apat sa may mesa. Binigyan ng pagkain at ulam ni Maribel ang kanyang mag-ama. Tita, pwede ba ako makahingi ng adobo? Ha? Adobo? Wala na, Cyrus. Itong tuyo na lang ang sayo. Saka ka na lang magkaulam ng masarap kapag nagpadala ng nanay mo. Itong 2 pirasong tuyo, pagkasyahin mo. Maliwanag ba? Walang imik na lamang itong si Cyrus kahit na kaunting kanin lamang ang binigay nito sa kanya. Sa tuwing pupasok sa paaralan ang dalawa ay laging hinatid sundo ni Arnel ang kanyang anak sa eskwelahan gamit ang motor nila. Ngunit pinapalakad lamang itong si Cyrus papasok sa paaralan. Baka daw kasi madaling masira ang kanilang sasakyan na halos kalating oras din ang kanyang nilalakad makarating lang sa paaralan. Hindi ganito ang inasahan ni Cyrus sa kanila. Umasa naman ang bata na agad babalik ang kanyang ina mula sa trabaho ngunit halos 1 buwan na ang lamipas pero hindi pa rin nabalik ang kanyang ina. Isang umaga noon ay napatawag itong si Patricia dahil magpapadala ito ng pera sa kanila. Hay, mabuti naman, Patricia, at napatawag ka na. Oo, Maribel. Pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag. Nasaan nga pala si Cyrus? Pwede ko ba siyang makausap? Naku, hayon. Kakapasok lang nila sa paaralan ni Melton. Ganun ba? O sige, pakisabi na tumawag ako. Tsaka magpapadala ako ng 10,000. Pasensya ka na kung ngayon lang talaga. Pwede mo bang bilhan ng bagong bag at damit si Cyrus, Maribel? Oo naman, Patricia. Walang problema. O sige na, Maribel. Ibaba ko na ang tawag. Parating na kasi ang amo ko. Labis ang sayang naramdaman ni Maribel dahil sa wakas ay 10,000 ang pinadala ni Patricia at makabili na ito ng bagong makeup at lipstick at bagong damit ni Melton. Ganon kasama ang ugali nitong si Maribel. Oh, mabuti naman at sinundo mo si Melton sa eskwelahan. Arnel, si Cyrus nasaan? O bakit mo siya hinanap sa akin ng batang yan? Alam mo namang hindi ko siya pinapasakay dito, hindi ba? Hayaan mo siyang maglakad, magtiis. Bakit? Ano meron? Arnel, alam mo, tumawag si Maribel at nagpapadala ito ng 10,000. Kailangan natin ito makuha sa pawn shop. Mabuti naman. At laki na pinadala niya. So, mag-base na kayong mag-ama at kakain tayo sa labas. Talaga, Nay? Nako, gusto kong kumain ng masarap na pagkain, Nay. Pero paano si Cyrus, Nay? Hay, hayaan mo na siya. Kapag nakawi siya dito, maghintay siya sa atin. Bibili na lang tayo ng pagkain para sa kanya at para naman matuwa siya. Tuloy na ngang umalis ang tatlo at walang kalam-alam lamang ang batang si Cyrus. Nakuha na ni Maribel ang perang pinadala nitong si Patricia. Kaya naman ay nagtungo sila sa isang restaurant para kumain. Samantalang patuloy pa rin si Cyrus sa paglalakad pauwi sa bahay. Sa kanyang paglalakad, may isang kotse ang huminto sa kanyang harapan. Oh, Cyrus, magdidilim na. Wala bang sumusundo sa'yo? Wala po, Teacher Clara. Hindi ba nakatira ka sa bahay ni na Melton? Di ba meron silang motor? Opo, Teacher, pero hindi naman po ako pinapasakay ni Tito Arnel eh. Kaya naglalakad na lang ako araw-araw dito. Ano? Grabe naman yung mga iyan. Alam ba to ng nanay Patricia mo? Hindi po, Teacher. Hindi pa kasi tumatawag sa akin si nanay simula noong umalis ito eh. Hay, kawawa ka naman, Cyrus. Sige, sumakay ka na. Ihati na kita sa inyo. At medyo madilim na. Nako, maraming salamat po, Teacher Clara. Balita ko, mataas daw ang grado mo sa lahat ng subjects. Cyrus, ipapatuloy mo lang yan. Opo, Teacher. Maraming salamat po talaga sa inyo. Dito lang po ako sa may tabi.
Iyan ba ang bahay na tinutuluyan mo? Bakit parang madilim? Walang tao sa loob. Baka po umalis lang 3. Hindi ko na po sila sa labas. Teacher, salamat po ulit sa pagdating niyo sa akin dito. Sige Cyrus. Kita na lang tayo bukas sa school ha. Mag-iingat ka dyan. Isang oras ang nakalipas, nasa labas pa rin itong si Cyrus, naghintay sa pag-uwi na mag-anak. Hanggang sa tuluyan na itong nakatulog sa may gilid ng bahay habang naghihintay. Hoy, Cyrus, gumising ka na dyan. Heto, may kanin at ulam. Dito, kumain ka na. Maraming salamat po Tita Maribel. Ang sarap po nitong pagkain na to Oh, sige na, kumain ka na sa loob. At pagkatapos niyan, hugasan mo ang mga plato sa kusina ha. Cyrus, wala ka dito. May bago akong damit at bag. Kumain din kami sa masarap na restaurant. Hoy, nakinig ka ba? Oo, nakinig ako sa iyo pero wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako kasama sa inyo eh. Ano? Kasama ka? No way! Mabuti nga at bilhan ka na nanay ng pagkain dito eh dahil kung hindi, matutulog kang walang laman ng tiyan mo. Wala talagang kamuwang-muwang itong si Cyrus at ang kanyang ina sa pinagagawa ni Maribel. Ganon palagi ang routine ni Cyrus araw-araw, palaging nalalakad papasok at pauwi mula sa eskwelahan. Hanggang dumating ang isang araw na nagkasakit itong si Cyrus dahil sa napabayaan ito ni Maribel. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit ito ay panayliban sa klase. Melton, nasaan si Cyrus? Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Ay, Teacher Clara, nasa bahay po si Cyrus at ayaw niya pong pumasok eh. Bakit naman daw? Hindi ko po alam, ma'am, kung anong dahilan niya. Nasa trabaho itong si Ariel, samantalang lagi namang nagsugal itong si Maribel sa kanilang kapitbahay. Kaya naman si Cyrus lamang ang naiwan kahit may sakit ito. Palagi pa rin siyang inutusan ng ginang na gawaing bahay. Samantalang siya naman ay nilulustay nito ang perang pinadala nitong si Patricia. Dahil hindi na kaya ni Cyrus, nagpa siya itong lumabas ng bahay at humingi ng tulong sa ibang tao. Nababasakali itong may tumulong sa kanya. Isa sa naging dahilan kung bakit siya nagkakasakit dahil sa hindi sapat na pagkain ang binibigay nila dito. Araw-araw na lakad, papasok at pauwi sa bahay mula sa paaralan. Sa paglalakad ni Cyrus sa may bangketa, hindi niya na mapigilan pa ang kanyang sarili. Bigla itong nahilo at tuluyang nahimatay sa gilid ng bangketa. Mabuti na lang at sa isang oras na iyon, may isang matandang babae ang nakakotse na dumaan sa bangketang iyon at nakita itong si Cyrus na tila wala ng malay. Kaya naman tumawag ito ng ambulansya para madalian at madala ang bata sa ospital. Doc, kumusta naman ang bata? Ano na ang lagay niya? Mrs. Sarmiento, mabuti na lang at agad niyo siyang isinugod dito sa ospital. Sobrang taas ng kanyang lagnat at mahinang kanyang katawan. Kulang siya sa mga vitamins. Apo niyo ba ang batang ito, Mrs. Sarmiento? Hindi, Doc. Nakita ko lang siya kanina sa may kalsada na walang malay kaya agad ko siyang dinadala dito. Napaka-responsable talaga magulang ng batang ito. Sa palagay niyo ba, Doc, hahanapin kaya siya ng kanyang mga magulang? Dahil napansin kong mukhang walang nag-aaruga sa kanya. Sobrang dumi niya at dugyot pa. Mrs. Sarmiento, hindi rin natin alam kung anong totoo talaga. Kung saan tagasaan ng batang ito. Baka nakatakas mula sa mga masamang tao. Malaman naman natin kapag may maghanap sa kanya. Okay, Doc. Paano kung sa bahay ko muna siya patuloyin? Kakusapin ko siya kapag nagising na. Magandang ideya yan, Mrs. Sarmiento. Panigurado akong masikaso mong batang ito at nabigyan mo ng sapat na pagkain. Oh, heto. At nagising na pala ang bata. Mamaya babalikan lang kita ha. Sige, Doc. Maraming salamat. Nasaan ako? Sino po kayo? Iho, ako nga pala si Melchora. Nakita kita kanina na nakahiga sa kalsada at mataas ang lagnat mo. Nasaan ba ang mga magulang mo, Iho? Huwag kang mag-alala dahil ihahati din kita sa inyo sa oras na maging okay ka na. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, ma'am. Ang totoo, wala pong nanay ko. Iniwan lang ako sa kapitbahay namin pero
Hindi ko po alam kung kailan po siya babalik. At medyo sakit kasi ng tiyan ko ngayon, ma'am. Hindi kasi ako pinapakain nila eh. Ang sabi ni nanay na babalikan niya ako pero hindi naman. Ganun ba? Kaya pala nagkasakit ka dahil sa kulang ang pagkain mo. Ma'am, pwede po bang huwag niyo muna akong iuwi sa kanila? Maawa na po kayo. Kahit magtrabaho ko sa inyo, bigyan ako ng sapat na pagkain. Naku, nakakaawa ka naman, iho. Ano nga pala ang pangalan mo? Cyrus de Guzman po. Naku, kay ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Heto, may binili pala ako mga prutas. Kainin mo ito ha para bumalik na yung lakas mo. Samantalang sa hapon ding iyon, nakauwi na itong si Melton mula sa eskwelahan. Nay, tay, ina na pala sa school ito si Cyrus. Pupunta daw dito sa bahay natin ang teacher namin para makausap kayo. Maribel, nasaan nga bang batang yan? Bakit hindi mo siya pinapasok kanina? Hay nako Arnel, masama ang pakiramdam niya. Kaya hayon, matapos kong pinaglinis, nasa kanyang kwarto, nagmumukmuk. Ni hindi pa nga niya kinain yung iniwan nating ulam sa kanya. Puntahan mo sa kwarto, pagsabihan mo. Kailangan niya pumasok bukas. Paano kung malaman ito ni Patricia? Baka ano pang sabihin nun sa atin at malaki pa naman pera yung pinapadala sa atin. Arnel, hindi naman niya malalaman iyan. Sasabihin lang natin na maayos naman ang kalagayan ni Cyrus. Ganun lang. Bisitahin mo na sa kwarto, baka kung ano pa ang nangyari sa kanya doon. Nagtungo nga itong si Maribel sa kwarto ni Cyrus, ngunit wala doon ang bata. Arnel! Arnel! Wala na ito si Cyrus! Pero nandito naman ang bag niya. Ano? Wala siya? Ibig sabihin lumabas ang batang yon na hindi mo alam? Ha? Nanong kasi ako sa kapitbahay natin eh. Pero alam kong nandito lang siya sa loob. Anong gagawin natin ngayon? At saan natin siya hanapin? Alam mo, natuto siyang umalis, matuto rin siyang bumalik dito sa bahay. Bahala siya sa buhay niya. Ang mahalaga, hindi maputol ang pagpapadalan pera itong si Patricia sa atin. Sa mga oras na ayon ay hinanap talaga ni Maribel ang bata sa kanilang mga kapitbahay. Baka nagala lamang ito pero hindi niya ito nakita. Maribel, yung anak ba ni Patricia ang hinahanap mo? Nakita ko kanina. Papuntang labasan, parang matutumba na ito habang naglalakad. Inalagaan niyo ba talaga ang anak ni Patricia? Baka naman pera lang habol niyo ha? Pero yung bata, wala kayong pakialam. Hoy, Aling Marta! Wala na kayong pakialam doon. Kung sa inyo sana iniwan ng bata, hindi sana kayo ang magkapera. Masyado kayong pakialamera. Muli na lamang bumalik itong si Maribel sa kanilang bahay at natatakot ito kung ano ang nangyari sa bata. O ano? Nakita mo ba si Cyrus, Maribel? Arnel, wala pa rin. Hindi ko siya nakita. Ang sabi ng pakialamerang Marta na yun, na lumabas daw kanina ang bata patungo sa labasan. Ano? Nakipag-away ka na naman sa matandang yon? Paano kasi ang gitera eh? Kung sino daw lagi tayong pinapadala ng pera na Patricia? Yun na nga ba sinasabi ko sa iyo, Maribel? Dahil ikaw ang pinagbili na ng bata ngayon, dapat nalagaan mo siya. Hoy Arnel, hindi lang naman ako ang nakinabang sa perang pinapadala niya, hindi ba? Lahat tayo nakinabang. Ang mabuti pa, bukas hanapin mo si Cyrus. Baka ano na mangyari sa kanya. Sige na, bukas. Magtatanong ako doon sa labasan. Baka nakita nilang bata doon. Samantalang mula naman sa may eskwelahan, nakarating na rin itong si Clara sa kanilang bahay. Ngunit wala doon ang kanyang ina, kaya naman tinawagan niya ito. Ma'am, nandito na ako sa bahay. Nasaan ka na ba? Ganun ba, Clara? Huwag kang mag-alala. Pauwi na rin ako. Ma'am, nag-take out na rin pala ako ng pagkain. Hinihintay kita dito para sabay na tayong kumain. Sige Clara, hintayin mo lang kami. Ha? Anong kami, ma'am? May kasama ka ba? Huwag mo sabihin nakipag-date ka na ulit. Basta, mamaya ko na lang sasabihin sa'yo pag uwi ko. Nagtataka naman tong si Clara kung bakit gusto pa ng kanyang ina na magkaroon ng bagong karelasyon matapos pumanaw ang kanyang ama. Samantalang sa ospital naman ay nakapagdesisyon itong si Melchora na iuwi na lamang sa kanyang bahay itong si Cyrus kung ganito man lang ang trato sa kanya ng pamilyang pinag-iwanan nito.
Mukhang nagsabi naman na totoo ang bata at higit sa lahat ay magaan ang loob niya dito. Clara, nandito na kami. Biglang binuksan ni Clara ang pinto para agad makita nito ang bagong lalaki sa buhay ng kanyang ina. Ma'am, nasaan ang sinabi mong boyfriend mo? Ha? Anong boyfriend? Hindi ba ang sabi mo dalawa kayong pupunta dito sa bahay? Oo nga, dalawa kami, pero boyfriend? Kahit wala na ang daddy mo, hindi ko siya magawang palitan. Heto, ang ipapakilala ko sa'yo. Nasa likod ko, si Cyrus de Guzman. Ha? Si Cyrus? Bakit mo siya dala dito sa bahay, ma'am? Baka hanapin siya ng mga taong nag-alaga sa kanya. So, ikaw palang teacher ni Cyrus, anak? Kung ganun, mabuti. Cyrus, hindi ka pumasok kahapon. At ngayon, bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Nako anak, ako na ang magkwento sa'yo. Habang kumain tayo medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Alam mo iha, kanina, habang patungo sana ako sa mall para mag-shopping, nakita ko ang batang ito, walang malay sa gilid ng kalsada. At alam mo bang mataas ang kanyang lagnat? Anak, sa tingin mo ba inalagaan siya ng kanyang mga magulang? Ma'am, hindi magulang ni Cyrus ang nag-alaga sa kanya. Binili lang ito sa kanyang kapitbahay dahil umalis ito para magtrabaho sa ibang bansa. Naku, Clara, hindi pala responsable ang mga taong iyon. Paano kung hindi ko nakita si Cyrus kanina? Baka kung napaano na siya. Baka naman pera lang habol nila. At itong si Cyrus naman, pinabayaan nila. Gusto kong ako na ang magaruga sa batang ito habang wala pa ang kanyang ina. Ma'am, sigurado ka ba? Hindi naman tayo ang pinagawanan ni Cyrus. Pero kung gusto mong tumulong sa kanya, pwede naman. Clara, ayaw mo bang magiging maayos ang buhay ni Cyrus at nakakasigurado tayo na ligtas siya sa lahat ng oras? Clara, pumayag ka na dito sa bahay natin tumira itong si Cyrus. Sigurado ako na kung ano naman ang trato nila sa bata, hindi pa rin magbabago iyon. Ilipat ko siya sa ibang school. Ako ang magpapaaral sa kanya. Sana matulungan mo ako anak. Ma'am, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo Clara. Sige ma'am, kukunin ko ang mga school requirements ni Cyrus. Maraming salamat talaga at pumayag ka anak. Cyrus, mula ngayon sa araw na ito, tawagin mo akong Lola Melchora at siya naman ang Tita Clara mo. Lola, hindi ba magalit sa akin si Ma'am Clara kapag ginawa ko yun? Hindi naman Cyrus. Matutuwa pa nga siya kapag tinatawag mo siyang Tita Clara. Alam mo, meron akong naalala sa'yo. Nakalipat na nga sa isang private school itong si Cyrus. Hindi naman sila binigo ng bata dahil siya pa nga ang palaging nauna sa klase. Samantalang nagpatuloy naman sa paghahanap itong si Maribel at Arnel, pero hindi na talaga nila ito nakita pa. Nagpatuloy naman sa pagpadala ng pera itong si Patricia na kahit ang totoo ay wala na pala sa kanilang puder ang bata. Arnel, sabihin na lang kayo natin ang totoo kay Patricia. Alam mo, nagkukonsensya na ako sa pagpapadala nito ng pera eh. Kahit walang dito ang kanyang anak. Sana nasa maayos ang kalagayan ni Cyrus at nasa mabuting kamay siya. Hoy Maribel, hindi madali ang buhay. Ayaw pa noon na mayroon nung nagpapadala sa atin na buwan-buwan. Kapag nalaman niya ang lahat, sabihin mong ginawa natin lahat para mahanap ang kanyang anak pero mukhang lumayo ito dahil hinahanap siya. Ganun lang. Alam mo, mahirap ang transaksyon na trabaho ko. Mabuti nga at may nagpadala sa atin eh. Arnel, nabubuhay naman tayo noon pa kahit wala pa ang pinapadala ni Patricia. Basta Maribel ha, huwag kang gumawa ng ikapapahamak natin. Hayaan mo siyang padala sa atin ng pera. Ilang taon ang lumipas. Magtatapos na rin sa kolehiyo itong si Cyrus bilang isang doktor. Malaki ang kanyang pasalamat kay Melchora at Clara dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi niya marating ang ganitong buhay. Minsan sumagi sa kanyang isipan kung kumusta na kaya ang kanyang ina na halos nag-abandona sa kanya sa loob ng maraming panahon. Gustuhin man niyang makita ito pero
hindi niya alam kung saan ito magsisimula. Samantalang ilang taon na rin laging napanaginipan itong si Melchora, ang isang batang lalaki na palaging nakatingin sa kanyang panaginip at tila may nahanap ito sa tuwing nilalapitan niya ang bata ay bigla na lamang itong Pakiusap. Kausapin mo naman ako. Baka makatulong ako sa'yo. Ma'am! Ma'am! Nanaginip ka? Ha? Panaginip na naman? Ma'am, ano ba kasing panaginip mo? Ano bang meron na hindi ko alam? Clara, hindi ba palagi kong sinasabi sa'yo na bago mawala ang ate mo, bago nasunog ang dati nating bahay, kasama niya ang kanyang bagong silang na sanggol. Pero hindi namin alam kung bakit biglang nawala ang bata at yung ate mo na lang ang nakita ng wala ng buhay. Ma'am, baka may posibilidad na buhay pa ang pamangkin ko. Hindi ko nga alam, Clara, kung nakasama ba pati ang mag-asawang katuwang noon sa mansyon dahil hindi rin nakita ang kanilang mga katawan. Hindi ko na rin matandaan ang kanilang mga pangalan. Ma'am, baka naman sila ang sumagip sa pamangkin ko at kailangan natin silang mahanap. Wala rin akong balita sa kanila, Clara, kung nakasama ba sila sa sunog o nakaligtas sila. Ma'am, bukas na pala ang graduation ni Cyrus. Grabe no, hindi natin namalayan ang panahon. At ngayon, magiging isang doktor na siya. Pero ma'am, paano kaya kung isang araw biglang dumating dito ang tunay niyang ina? Anong gagawin natin? Iha, hindi naman natin pwedeng ipagkait sa kanyang ina itong si Cyrus. Kung saan siya magiging masaya, susuportahan natin siya. Kinabukasan, ito na nga ang araw kung saan ay magtatapos ng pag-aaral si Cyrus. Hindi masukat ang saya ng binata dahil sa kanyang nakamit ngayon. Malaki ang kanyang pasalamat ni Melchora at Clara sa kanilang ginawang pagtulong. Cyrus, masaya kami para sa iyo. Kung ano man ang mga plano mo, nandito lang kami ni Tita Clara mo. Maraming salamat, Lola. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa kabutihan niyo sa akin ni Tita. Pero Lola, kung okay lang sana sa inyo, gusto ko sanang bumalik sa amin, sa dati naming lugar kung saan ako ipinanganak. Huwag kayong mag-alala dahil babalik din naman ako agad eh. Okay lang naman, Cyrus. Dahil wala namang pasok ngayon si Clara, gamitin mo muna ang sasakyan ng tita mo. Naku, maraming salamat po Lola sa inyo. Sa araw ding iyon ay nagtungo na nga itong si Cyrus sa kanyang dating lugar. Marami nang nagbago, yung dating bahay nila ay wasak na at hindi na pwedeng matirahan pa. Pero napansin ni Cyrus kung bakit may nakatabi itong isang maliit na kubo na pinagtabi-tagbi ng mga yero. Hindi niya alam kung sino nakatira dito. Habang nasakay sa kanyang kotse ay nagtungo din ito sa tahanan ng pamilyang nagpatira sa kanya. Pero puro sakit at paghirap lamang ang kanyang natamo. Laking gulat ni Cyrus dahil ang dating maliit na bahay noon ngayon gumaganda na. Mas lalo niya tuloy naalala ang mga pangyayari sa kanya noon. Kaya naman pinaandar niya itong sasakyan at akma nang umalis. Pero napansin niya ang isang matandang babae na nakaluhod sa may pintuan ng malaking bahay at tila may kailangan ito. Pwede ba, Patricia? Umalis ka na. Wala kaming pakialam kung naubos man ang ipon mo sa pagpadala sa amin. Hindi ka naman namin pinilit na magbigay, di ba? Binigay namin kay Cyrus ang lahat ng kanyang gusto, pero lumayas pa rin ito. Hindi namin agad sinabi sa iyo para naman hindi maapektuhan ang trabaho mo. Walang hiya ka, Maribel. Pinagkatiwala ko sa iyo si Cyrus. Pinadalhan pa kita ng malaking pera. Pero niloko mo ako. Aling Patricia, umalis na ka dito bago ako tumawag ng pulis. Alam niyo bang trespassing na kayo dito sa mamahay namin? Ginawa ni nanay ang lahat para kay Cyrus pero anong ginanti niya sa amin? Lagi niya akong inaaway noon pero hindi siya nagwagi. Alam niyo, hindi kayo magkaroon ng malaking bahay kung hindi dahil sa mga perang pinapadala ko sa inyo. Umalis na kayo, Aling Patricia. Bago pa dumating ang mga pulis dito at yung tatay ko, baka ano pang gagawin niya sa'yo? Biglang hinila at kinaladkad nitong si Maribel itong si Patricia palabas ng kanilang bahay. At sa pangyayaring iyon,
Habang nakatanaw mula sa loob ng sakyan itong si Cyrus ay naawa ito sa matanda. Kaya naman bumaba muna ito ng sakyan at nagtungo sa pwesto nila. Hindi niya inasahan na ito pala ang kanyang nanay Patricia. Nanay Patricia? Ikaw na ba yan? Cyrus, anak, ikaw na ba yan? Mabuti naman at bumalik ka. Alam mo anak, matagal kitang hinahanap. Hindi malang nila sinasabi sa akin na umalis ka noon. At palagi pa rin ako nagpapadala sa kanila ng pera. Nay, paano hindi ako malis? Hindi nila ako pinapakain ng maayos. Kahit hindi ko man lang ginagawang mali. Kaya nakapagdesisyon na ako na umalis dito. Kahit may sakit pa ako noon. Mabuti na labang at may tumulong sa akin. At ngayon, isa na akong doktor. Iniisip ko noon na talagang inabandonan niyo na ako noon. Sila pala ang may kasalanan nitong lahat eh. Mga wala kayong utang na loob, wala kayong puso. Niloko niyo kami ni nanay. Pinaghirapan ni nanay ang pera, pero anong ginawa niyo? Hoy, Cyrus, umayos ka ha? Huwag mong sabihing isa ka ng doktor ngayon. Kunin mo yung nanay mo. Marami ako kilalang pulis dito. Baka kasuhan ko kayo na illegal trespassing sa bahay namin. Nay, tara na. Umalis na tayo. Hayaan niyo sila. May araw na sila sa atin. Babalik din naman karma na yan. Tara nay. Sumakay na pa tayo sa sasakyan. At marami tayong pag-uusapan. Sige anak. Cyrus anak. Sorry kung iniwan kita noon. Wala na talaga akong ibang maisip na paraan pa. Kundi iwan kita sa kanila. At magtrabaho ko sa ibang bansa. Hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki mo anak. Alam kong hindi mo ako mapapatawad dahil sa pag-iwan ko sa iyo noon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nakita kitang buhay at higit sa lahat, isa ka ng ganap na doktor. Anak, ibaba mo na lang ako dito sa dati nating bahay at bumalik ka na sa taong tumulong sa iyo. Nay, kahit anong pilit ko na kalimutan kayo, pero hindi. Hindi ko magawa kasi kayo ang tunay kong ina. Hayaan nyo, may karama ang mga yan. Nay, matagal ba kayo nakawi sa bahay natin? Oo anak, pero ganito pa rin pala ang magiging buhay ko. Hayaan nyo, Nay. Sa sunod na mga araw, ipapakilala kita sa mga taong tumulong sa akin. Naku, wag na anak. Nakakahiya naman sa mga taong iyon. Nay, alam mo, mababait sila. Tsaka, pumayag na kayo. Heto, may pera pala ako dito, 5,000. Tanggapin niyo muna. Naku anak, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Alam mo anak, kung hindi ko talaga ito kailangan, hindi ko ito kukunin. Hayaan mo, ibabalik ko rin ito sa'yo. Ano ka ba, Nay? Wag na. Alam mo, Nay, tama ka eh. Maraming mga araw na hindi tayo nagkasama, kaya gusto kong bumawi tayo sa bawat isa. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patricia kapag nagkita na sila ng mga taong tumulong kay Cyrus sa pag-aaral? Subalit, nahiya itong si Patricia dahil hindi niya nagampanan ang pagiging ina nito at ngayon naging ganito pa rin ang estado ng kanyang buhay. Nay, gusto lang kitang ipakilala sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman sila. Hindi ba? Kilala mo naman siguro si Ma'am Clara, yung teacher ko noon sa elementarya. Siya yung tumulong sa akin. Oo, naalala ko na ang teacher mo pero ang mami niya ay hindi ko pa nakita. Kaya nga, Nay, ngayon magkikita na kayo. Bago sila nagtungo sa mansyon ni Melchora ay dumaan muna sila sa isang fast food chain para kumain. Nako anak, alam mo bang kahit matagal na ako sa ibang bansa pero kailanman hindi ako nakakain ng ganito. Hayaan nyo, Nay. Kapag nakapasa na ako sa pagiging doktor ko, mabibigay ko na sa'yo ang lahat at higit sa lahat ay mapayos na natin yung bahay natin. Nako anak, maraming salamat. Pero wag mo na akong alalahanin pa. Masaya na ako dahil naging maayos na ang buhay mo. Tara, Nay. Umalis na tayo habang hindi pa masyadong gabi. Cyrus, anak, hindi ba nakakahiya sa mga taong tumulong sa iyo na pati ako dinala mo dito? Samantalang nakarating na sila sa malaking mansyon. Wow, anak! Sobrang ganda ng bahay nila. Tara, Nay.
pumasok na tayo sa loob at makilala mo na ang lahat ng doon. Tita, nandito na ako. Oh, Cyrus, sino ba yung kasama mo? Tita, ito nga pala, si Nanay Patricia, nakauwi na galing sa ibang bansa. Gusto ko siyang pakilala kay Lola. Nasaan nga pala siya? Nandun sa kanyang kwarto. Sandali lang ha, tatawagin ko lang siya. Ma'am, nandito na si Cyrus? Ganun ba, Clara? Anong balita? Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang sasabihin ko sa inyo. May kasamang babae itong si Cyrus. Babae? Girlfriend ba niya? Hindi, ma'am. Parang yung kanyang ina, nakauwi na pala mula sa ibang bansa. Ganun ba? Sige, gusto ko siyang makita at makausap. Lola, pinapakilala ko po sa inyo ngayon ang nanay ko. Lola, si Nanay Patricia. Nay, si Lola Melchora. Biglang nagtinginan ang dalawang babae. Teka lang. Mukhang naalala kita. Hindi ba ikaw yung katulong namin noon sa dating bahay? Oo nga, ikaw nga si Patricia. Akala ko nakasama ka sa sunog. Naku ma, Melchora. Mabuti naman po at buhay din pala kayo. Mabuti at nagkita pa tayo. Biruin mo sa haba ng panahon. Nagkaroon ka pala ng anak, Patricia. Nasaan nga pala ang asawa mo? Hindi na lamang napagsalita itong si Patricia sa kanyang sinabi. Patricia, hindi ba nandun ka naman sa pangyayari? Nailabas mo ba sa mansyon ng apo ko? Senyora Melchora, may dapat kayong malaman. Oo, nung panahon yon, nailabas ko ang apo niyo sa mansyon. Kung ganun, Patricia, nasaan ang apo ko? Gusto ko siyang puntahan. Sorry talaga, senyora. Kung hindi kami muling bumalik dito, ang batang nasa harapan niyo ngayon, siya ang apo niyo. Siya ang niligtas ko noong nasunog ang mansyon. Senyora, sorry po kung hindi agad ako bumalik dito ng asawa ko. Nay, ano po ibig sabihin nito? Cyrus, hindi namin sinabi ng tatay mo ang totoo dahil natakot kaming baka balang araw ay babalik ka dito at iiwan mo kami. Pero mabuti na lang at sila din palang tumulong sa'yo. Nay, sigurado po ba kayo dito, ha? Oo, Cyrus. Pamilya ka ng mga Sarmiento. Sila ang totoo mong pamilya. Kaya pala hindi ako mapakali tuwing nakikita ko si Cyrus dahil siya pala ang anak ng kapatid mo, Clara. At para makasigurado talaga tayo, kailangan natin magpa-DNA test para sigurado tayong lahat. Agad namang gumawa ng paraan itong si Clara para malaman na agad ang katotohanan. Doc, kumusta po ang DNA test ni Cyrus? Naku, Miss Clara Sarmiento, positive po ang result. Siya nga ang anak ng kapatid mo. Kaya pala, maganda ng loob ko sa inyo, tita. Kasi kayo pala ang totoo kong pamilya. Alam mo, Cyrus, dalawa lang kami ni ate. Akala ko nga ako lang ang magmamana ng lahat ng ito. Meron pa kaming isang malawak na lupain na hindi pa namin naigalaw. Inangkin ng iba. Pero wala silang pruweba. Sasamahan kita sa lugar na iyon para malaman mo rin kung sino ang mga nakatira doon at pwede natin paalisin. Nako tita, hindi ba nakaawa naman yung mga yan kapag pianalis natin? Hindi ko alam kung maawa ka, Cyrus, kung makikita mo sila. Tara, isama mo yung Nanay Patricia mo para naman malaman niya ang lahat. Sumakay na silang apat sa sasakyan patungo sa lugar na magiging pagmamayari nitong si Cyrus. Tita, bakit parang papunta yata tayo ngayon sa lugar namin Oo, Cyrus. Alam mo, yung lugar na pinagtayuan ng bahay nyo at yung sa kapitbahay na nagparusa sa'yo, lahat yun ay pagmamayari ni ate. Hindi ko nga alam kung bakit may mga taong nakatirik na walang pahintulot sa amin. Kaya para makaganti ka sa mga taong umaabuso sa'yo, ikaw nang bahala sa kanila. Bumaba itong si Cyrus sa sasakyan sa harapan mismo ng bahay ni na Maribel at Arnel. Nakita niya ang mga ito na may tila kasiyahan sa loob na nagaganap. Oh, himala na buhay ka, Cyrus ha? Anong ginagawa mo dito ha? Nay, tay, nandito si Cyrus. Aba, anong ginagawa mo dito
Wala kang karapatang pumunta rito ha. Nagsama ka pa ng mga taong walang kwenta. Umalis ka na dito sa pamahay namin. Grabe. Sobrang sama talaga na ugali nyo. Walang mapili sa inyong tatlo. Cyrus, kung tungkol sa pera ng nanay mo, wala ka na magagawa dahil siya mismo ang nagkusa noon. Oo, siya ang nagkusa dahil hindi niyo pinaalam sa kanya na wala na ako sa inyong poder. Umalis na nga kayo dito? Alam niyo bang trespassing kayo sa pamamahay ko? Nakatawa naman. Kami pa ngayon ang trespassing. Alam niyo ba kung sino ang nagmay-ari ng buong lupain na ito? Pwede ba, Cyrus? Huwag kang makialam. Sa amin na ang lupain na ito dahil matagal nang patay ang may-ari. Maya-maya pa bumaba na itong si Clara. Mr. Arnel at Mrs. Maribel, alam niyo naman na ako ang guro ni na Milton at Cyrus noon. Alam ko rin na nakitirik lang kayo sa lupaing ito na pinamay-ari namin sa aming pamilya. Wala kayong paintulot na magtayo ng bahay sa lupain namin. At higit sa lahat, ang lupain na ito ay kukunin na ng may-ari. At alam niyo kung sino? Si Cyrus lang naman ang inalipusta niyo noon, ang nagmamay-ari sa lupaing ito dahil siya lang naman ang anak ng kapatid ko na namatay sa sunog dati. Bibigyan ko kayo ng 1 buwan para makapaghanda. Kung gusto nyo, dalhin nyo yung bahay nyo at nakatayo pero hindi nyo naman pinaghirapan yan sa trabaho, hindi ba? Narito ang mga dokumento. Katibayan na ang lahat ng nasasakupan dito ang pangmay-ari ng mga sarmiento. Pero Ma'am Clara, saan po kami titira? Pues, wala na rin kami pakialam kung saan kayo titira. Oras na magmamatigas kayo, mga pulis na mismo ang makakaharap ninyo. Sa totoo lang, nakakaawa kayo eh. At gusto ko sana na ibigay sa inyo ang lupain dito. Pero sa pinapakita niyong ugali, masyado kayong gahaman. Tara na Cyrus, sumakay ka na. Umalis na nga ang mga pamilya ng Sarmiento. Nay, Tay, paano ngayon to? Aalis ba tayo dito sa lupain natin o lalaban tayo? Milton, Arnel, sinasabi ko na nga ba eh. Baka ito na yung karma natin sa ginagawa natin kay Patricia noon. Ang mabuti pa, maghanap na lang tayo ng ibang malilipatan. At yung mga gamit dito, ililipat na rin natin. Nay, Tay, baka pwede natin kausapin si Cyrus tungkol dito, baka sakaling pumayag siya. Wala na pag-asa pa, Milton. Di kasi natin alam na siya palang may-ari ng lupain dito. Papayag man tayo o hindi, mapilitan tayong umalis. 1 buwan ang lumipas ay muling bumalik si na Cyrus sa lugar kasama ng ilang mga kapulisan para makasigurado sa kanilang seguridad. Ngunit pagdating nila doon ay wala na ang tao sa bahay at sira-sira na rin ito. Mula sa araw na iyon ay hindi na napakita ni Cyrus ang pamilyang nang abuso sa kanya noon. Labis naman ang saya ng binata dahil kahit naging sakit ang kanyang nakaraan pero pilit na binabawi ang hinaharap. Matapos nakapasa sa licensure exam, itong si Cyrus ay nakapagtrabaho ito sa public at private hospital. Isinama niya na lamang itong si Patricia sa kanilang bahay kasama ang kanyang tita Clara at lola Melchora. Isang magandang kinabukasan ang kanyang natamo. Minsan, sa buhay ng tao, parang gulong ng palad, umiikot sa ibabaw o nasa ilalim. Katulad ng realidad, may nakaangat sa buhay, pero kung gaano kakataas, ganun din kalalim ang iyong pagkabagsak. Kaya habang may pagkataon ka pa, ay maging patas ang iyong laban. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Keep safe always mga kaibigan. Maraming salamat. Abangan pa natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa sunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.